Mag-update lang po pala ako mga katambayan sa ating mga alagang manok po na nandito sa kabila last time. Yung mga manok nandito ay ilipat na po natin yung karamihan po dito sa kabila kasi yung mga manok po na ginamot po natin ay magaling na rin po. Ayan po sila makikita mo talaga na malulusog na at kahit mainit po ngayon ay taligsik, kumbaga nagano na yung ulan, mainit pero umuulan ng konti. At sa isang kulungan dito may isa pa na talaga sabi po natin na may sipon. So yan na lang po yung naiwan sa 13 po. So yan, malaki po talaga yung mga ganito na klase na manok. So nasa 1 kilo na ito, napakatambok, taba, pwede na katayin, wala pang 3 months. Basta mga pang upgrade po na karne, napaganda po yung naked neck, tinatawag po na kubra. May mga kubra din po tayo dito. So yung karamihan po natin ng mga heritage nandito na rin po. Umula na, nakita mo talaga yung pagtulo kahit mainit. So isa po yan sa nakakapag bigay sakit sa ating mga alaga. So dito yung iba gumagaling na rin po. So yan, hindi na po mabaho kumpara nung dati. Wala ka nang makikitang may hirapan na hinga. So na lang ito, kulang na lang po siguro ng 1 o 2 injection po. Yan, malulusog na po talaga. Halos gumaling na po lahat. Yan. Magpapakawala tayo nito pag siguro mga 2 to 3 days from now. Babalik natin sa range. Yung iba nating manok, pag mga ganito po talaga na mga rooster, ito yung pinakamaganda na pagpapakawala, kumbaga malalaki na po. Pinaka safe po talaga yung nasa 4 to 5 months para sa akin yung heritage bago magpakawala, lalo na po pangit yung panahon. So yan, yung mga naiwan naman po ay mga malulusog, kumbaga nakakalaban po. So sana lang walang madagdag na may sakit. At yung ating isang saging tumba na naman po. Yun yung mangyayari po talaga pag may mga manok tayong pakawala, tumba. Ayan. Kung may makita tayong may mga dito lumamaga na mukha, ay ating i-inject na naman po ulit ng Spectromax L. Epektibo po talaga, nga lang mahal at mahirap din po mag-inject po kasi isa sa ating mga alaga. Ang atin kasi madami yung may sakit, kaya isang botilya na po yung ating binili, 100 ml. So sa 100 ml marami ka nang may inject po at maaari pa rin na magamit sa mga susunod po ng mga buwan, wag lang painitan. So hanggat may tayo, may mga may gamot tayo, itatry po natin i-save talaga yung iba nating mga manok. Ayan, paulan-ulan na din tumutulo yung ulan kahit mainit. Bago po sila injeksyonan ulit mga katambayan ng ating antibacterial po, pinakain ko muna sila para sa ganun po ay makapagpahinga, makarelax man lang ng konti. At bago tayo umalis dito sa manukan ay na-injeksyonan na po natin. Ang tamang pag-range po natin mga alaga nagbabase po sa katawan, sa panahon at sa kanilang timbang. So ganun dapat yung ating babasihan po, kung gaano kaganda yung panahon, kung tag-init i-range po natin sila, at yung kanilang katawan kung sakto na, kaya na po yung lamig, i-range na din po natin sila.
At of course, yung kanilang kalusugan, kung gaano sila kalulusog, gaano sila kasisigla, yun po yung dapat pagbasihan. Napakasimpleng bagay lang po yan, pero pag nagawa po natin yan, yung ating mga alagang manok po na gaya po nito ay talagang makakasurvive po. Since yung ating mga alaga po ngayon ay na range na po natin 2 months ago o mag 1 month ago pala. So ito, yung karaniwan na nandito sa range, mga malulusog po ito. At since meron naman tayong pabahay kunti, so yan na lang po yung kanilang pasisilungan. Kung sino na lang po yung magkasakit, yan na lang po yung kukunin po natin at papagalingin. Pero sa atin talaga nagkamali po tayo. So since na range na ito, ipagpapatuloy na lang po natin. Matira matibay na lang. Ang importante lang po, magbigay na lang po tayo palagi po ng ating antibacterial po. Kung saan po kayo makamura, yung atin Panamux Forte naman po yung ating binibigay po lagi. Ang kagandahan naman po nito, naka-vaccine naman po ito. So pag naka-vaccine, madali lang po pagalingin pag nagkasakit. Isang sample na po niyan ay yung ating mga alagang manok po ngayon. Injectable na po tayo diretso sa pagpapagaling. Isang napakagandang sample po talaga kung tayo po ay magre-release po ng mga manok. Dapat talaga may mas sarili silang kulungan na kung saan covered, hindi sila makakalabas, hindi maulanan. Malaki yung area kung saan komportable po sila. Yun nga lang, kailangan talaga natin gumastos po ng malaki. Yung sa ating area kasi, ano lang po, kumbaga parang backyard lang po talaga ito. Hindi natin ginastusan po ng malaki, yung simple lang po. Yun nga lang, may katuwang po na panganib sa ating mga alaga. Kaya importante sa manok ay palaghan talaga yung kanilang kalusugan. Gawin po natin ang lahat para maging malusog po sila, maging matibay po sa sakit. Kung kailangan po natin i-vaccine lahat yung ating mga manok, iba-vaccine po natin, ikumpleto po natin yung 5 vaccine. Sa sisiyo pa lang, bigyan na po ng Beyond B1 Plus IB sa unang araw. Sa 7 araw, Lagumburo. Sa 2 weeks old, yung ating Lasuta Plus IB. Sa 3 weeks old, yung ating Fowlpox vaccine. At yung panghuli po, yung injectable po natin na Coryza vaccine. Pag nakumpleto nyo po yan, masisigurado ko po talaga na yung ating mga alagang manok ay talagang napakatibay po sa sakit. Subok na po yan, na-try na ko po yan. At kahit yung ating mga kaibigan po na napuntahan, natinay po yung 5 vaccine na ibigay sa kanilang mga manok, talagang malulusog po, hindi po basta-basta natatamaan ng sakit. Pwede na silang i-range pag tungtong na po nila ng 2 months to 3 months. So ganun po, yung sa atin kasi ay isang vaccine na po, nasa Lasuta Plus IB. Pero okay na po yan kumpara po sa wala. Pero yung pinaka-safe po, yung nabanggit ko po kanina, yung 4 to 5 months. So yan po, kung may mga maganda tayong kulungan po bago sila i-release. Sa negosyong manok po, mas marami po yung nagtatanong kaysa bumibili. Pero importante, naging interesado din naman po yung tumatanong sa atin o nagtatanong. May time din po talaga na sa 10 katanungan o nagtatanong, nag-inquire, may isa talagang bibili po dyan. So yan yung kagandahan po pag marunong po tayo mag-entertain po ng mga customer. Kasi isa po yan sa mga sikreto ko po kung bakit nabibintahan po tayo. Kung may mga katanungan, sagutin po natin ng maayos kahit alam po natin na hindi po sila bibili. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe, follow, i-like yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si user Ate Malu Hilario from Altabas, Aklan, Ben Tudtud Ornelia Nudalo. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.